Amen. Hallelujah. Ano ang sarap mo mag-pray kanina? Umpisa pa lamang sa prayer, nag-aapoy na. Hanggang sa awitan, umaapoy talaga. Maging sa pagbibigay, umaapoy. Pero ngayon sa mensahe, matutulog na. Gusto niyo po bang matulog ng maaga? Kung ayaw nyo matulog ng maaga, makinig kayo. Ang mensahe po ng Panginoon sa oras na ito ay para sa iyo. Tapikin mo yung kasama mo. Kapatid, ang mensahe ito ay para sa iyo. Amen. Walang tutulog ha. Kita-kita ko pa no pag may natulog dito. So, gusto ko nakikita ko na masayang-masayang nakikinggan yung salita ng Diyos. Yung ninanamnam. Yung salita ng Diyos ay talagang pumapasok sa puso upang pagdating sa bahay, hindi makalimutan. Kasi kapag inaanto ka, marami kang iniisip. Yung salita ng Diyos, mamaya paglabas mo, ano nga ba yung mensahe? Pero kung alam na alam mo ang mensahe, yun ang pagpapala na ibinigay sa iyo ng Diyos. At hindi mo lang yan i-a-apply dito. I-a-apply mo yan sa iyong buong sambahayan. Okay po ba yun? Amen. Ako, ang sarap dito ngayon. Sino yung may mga anak na hindi isinama dito? Kung hindi nyo isinama, mamaya kayo ang pastor sa inyong tahanan. Kayo yung magtuturo. Kung kami ay pastor dito, pastor kayo sa inyong tahanan. Amen po ba? Pwede mo ba natin gawin yun? Amen. Hallelujah. Mag-pray muna po tayo. Oh Lord, hallelujah. Salamat po, Panginoon. Sa ganitong pagkakataon na muli, Panginoon, itinayo mo ako rito upang gamitin sa paghahayag ng iyong salita. Dalangin ko, Panginoon, na samahan mo ako, basbasan mo ako, Panginoon Diyos, at ang bawat salita na lalabas sa aking mga lapit, ito po ang nais mong iparinig sa iyong mga anak, Panginoon. Maging pagpapala po ito, Panginoon, sa bawat isa. At higit sa lahat, Panginoon Diyos, pupuspusin mo ng kagalakan ang bawat isang narito na handang makinig, Panginoon, at ang iyong salita ay hindi masasayang, sapagkat ito po ang pasimula ng karunungan upang sa ganon, ang lahat ay makinabang makakilala sa iyo at magkaroon ng buhay na walang hanggan, magkaroon ng kaayusan ang bawat pamilya, at higit sa lahat, isang masayang pamilya, na kung papaano mo hinuhubog ang isang masayang pamilya sa GCCIA, ganoon din po sa loob ng tahanan, makita kung papaano maghari ka sa bawat isa sa loob ng sambahayan. Maraming pong salamat. Ito po ang samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Tingnan niyo po ang ganda ng background, no? Marriage and Parenting Revival Message. Ito po ay makikita natin na muli yung kasal or yung pagiging magulang. Dapat ito raw po ay ating pag-alapin. Dapat muling ibalik yung dating tamis. Yung dating pagpapahalaga natin. Kasi minsan, nung kinakasal yung ang saya-saya, no? Challenging talaga. Pero nung nagkaanak na parang nagkakaroon na unti-unti ng ibig sabihin, parang nawawala na. Pag tumatagal daw, nawawala na yung matamis na relasyon. Tandaan po natin, yung kasal nung bago pa lang tayo ikinasal. Dito po nakikita kung paano tayo huhubugin ng Diyos. Kasi napakahalaga po na ang Diyos po ay unang ginawa kung paano maging maayos ang sambahayan. Dito po ipinapakita ko kasi ang gusto ng Diyos. Nung nilikha ang tao, gusto niya na magkaroon siya ng isang magandang libangan. At kaya ginawa niya yung tao para makita niya yung masayang naglalaro, yung masayang buhay mag-asawa, ito yung kalugod-lugod na gustong makita ng Diyos. Pero nakakalungkot po.
Hindi po nalulugod ang Diyos kapag nakita niya na yung mag-asawa ay may sikadot o hindi nagkakasundo o nagkakatampuhan. Para siguro kung ang tao mapapaabot, ito ba yung nilikha ko? Hindi ito yung forma ng nilikha ko kasi ang nais ko yung isang masayang pamilya. Kaya dito kung makikita ang gusto ng Diyos, ibalik yung kasiglahan kung papaano tayo unang naging mag-asawa hanggang sa nagkapamilya. Amen po ba? Gusto po ba natin yun? Palakpakan na natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya sabi po rito, yung ating pamagat, ano po yung kasunod? Ang tahanang Kristiyano. Napakahalaga po na dapat makita natin na ito po ay binibuild up yung decision na maging isang pamilya, isang tahanan na maka-Diyos at puspos ng pag-ibig. At ito rin naman po ay gustong mangyari ng taga-GCCM o ang nag-preach na ito po ay mahawa ang sambahayan. Kasi kung dito lang po tayo, sabi na pamilyang Kristiyano, pero pagdating natin sa bahay, pamilyang Kristiyano daw. Na ibig sabihin, hindi naman natin na i-apply sa ating tahanan. So, dito ituturo sa atin, paano ba mamuhay ng kalugod-lugod sa Diyos na kasama ang ating buong sambahayan. Nakakalungkot ko, ano? Minsan tayo lang nagsisimba. Iwan yung mga mahal natin sa buhay. Iwan yung ating mga anak, ating mga apo, ating mga mahal sa buhay. Tandaan po natin, ang gusto ng Diyos ay isang pamilyang masaya na naglilingkod sa Diyos. Yun po ang nais ng Diyos. Kaya nga po, ang sabi po sa ating text, ano po ang sabi? Maliban nga na si Yahweh ang nagtatag nitong bahay, ang ginagawa ng tayo ay wala ring kabuluhan. Maliban nga na si Yahweh, ang sa lungsod ay gumabay, ang pagmamasid ng bantay ay wala ring saysay. Tandaan po natin, marami pong pamilya na ang nais nila na kung paano mapaganda ang pamilya. Ito ay sa pamamagitan ng kanilang galing. Sa pamamagitan ng kanilang yaman. Sa pamamagitan ng kanilang pagpapasunod. Pero, nagkakamali po tayo. Sabi po doon, kahit anong galing natin, kahit anong pera natin, kung hindi nakasentro ang Diyos sa buhay ninyo, magiging magulo ang tahanan. Napansin niyo po ba sa mga social media? Nasa kanila na lahat. Mapera, may kotse, may mga building, at talagang mga sikat. Wala na silang hahanapin pa. Pero hindi nagiging maayos yung sambahayan nila. Minsan nga, isang araw lang nagpakasal, naghiwalay na. Yung iba, maabot lang ng taon, naghiwalay na. Bakit? Kasi ang pinanghahawakan nila ay ang kanilang sarili. Hindi sila, ang buhay nila ay hindi nakasentro sa Diyos. Kapatid, kapag inuna mo ang Diyos, at kapag nagpasakop ka sa Diyos, tandaan mo, anumang unos, o hindi ka man mayaman o mapera, pero kapag ang Diyos ang kasama mo, sigurado may kapanatagan ka. May kapayapaan ka at mabumusbus ng pag-ibig ang tahanan nyo. Nais nyo po ba yun? Unahin nyo ang Diyos sa buhay. Huwag nyo unahin kung ano, yung mga blessing bigay ni Lord yan. Yung talino bigay ni Lord yan. Pero huwag nyo sasabihin na ito ay galing sa akin. Pinagsikapan ko, pinaghirapan ko ito. Hindi po ganun. Ang Diyos po ang nagbibigay. Sabi po rito, malibang ang Diyos, walang kabuluhan o walang katatagan. Wala pong katatagan ang isang pamilya, ang pagsasama ng isang pamilya, kung ito ay para sa ating sariling galing lamang. Kung ito po ay walang basbas ni Lord. Bakit? Ang nais po ng kalaban ay wasakin ang ating sambahayan.
Kasi ito po yung unang-unang institusyon na itinayo ng Diyos. Ang gusto ng Diyos makita niya na yung kanyang nilalang ay masayang kumikilos at sumasampalataya, sumasampa kay Lord. Pero ayaw po ito ng kalaban. Ang gusto niya watak-watak. Ang gusto niya away-away. At kung hindi ang Diyos ang nakasentro sa buhay mo, ikaw ang target ng kalaban. Ikaw ang uunahin ng kalaban. At kaya nga po marami yung nawawasak na tahanan dahil ang Diyos ay hindi nakasentro sa kanilang buhay. Tandaan niyo po, bago pa ginawa ang pamahalaan or ang gobyerno or ang simbahan, ang sambahayan muna ang inuna ng Diyos. Kasi para ipakita, ang ganda po ng plano ng Lord. Una niya munang ginawa sa liputan mga hayop. Kasi gusto niya na ang tao ay masiyahan. Gusto niya na ang Diyos ay nakikita na ang kanyang mga nilalang ay masayang naglilingkod, masayang kumikilos na kasama ang Diyos. At ito rin po sa ating kapanahunan, wala pong pagbabago. Hindi pa rin po nagbabago ang panuntunan ng Diyos. Ito pa rin po ang nais niyang mangyari sa ating sambayan. Kaya mapalad kayo. Sabihin mo sa katabi mo, mapalad ka. Mapalad tayo dahil tayo ay pinili ng Diyos at ang ating sambahayan ay huhubugin ng Diyos upang maging maayos. Gusto nyo ba yung alam nyo, sa loob ng tahanan, ang hirap pag yung nakikita mo may alitan, may sama na loob. Ano? Tapos pupunta ka sa trabaho, pagdating mo sa trabaho, gala-gala galing ka, nabuka, sasabihin na katrabaho mo. Aba, kung may problema ka sa inyong tahanan, huwag mo dalhin dito sa trabaho. Ganun din po yan, kapag may problema kayo, pupunta kayo sa loob ng panambahan, hindi kayo makakaimin. Gulong-gulo ang isip nyo. Sasabihin pa ni Satanas, yan, tingnan mo. Pero kung talagang kayo ay masayang naglilingkod sa Diyos, at ang pamilya nyo ay buo at nagkakaisa, anumang salita na pumasok sa puso nyo, nanamnamin dahil napakasarap, sapagkat masarap ang piling ng isang mabuting pamilya na sama-sama nagkakaisa para sa gawain ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Sabi po rito, ang tahanan ng unang institusyon na itinatag ng Diyos bago pa ang pamahalaan o simbahan, ipinapakita nito na tunay na katatagan ng tahanan ay hindi nakasalalay sa yaman, edukasyon o katayuan sa buhay, kundi sa presensya ng Diyos. Kaya kapatid, sa loob ng sambahayan, bakit nagkakaroon ng division? Bakit nagkakaroon minsan ng mga alitan-awayan, tampuhan? Dahil po ito sa kakulangan ng relasyon natin sa Diyos. Minsan kulang tayo sa panalangin. Kulang tayo, hindi na tayo nakakapanalangin, hindi na tayo nakakapagbasa ng Biblia. Hindi pa tayo nakakarating sa gawain pag-araw na libro. Pero busy tayo sa mga ibang gawain na hindi naman konektado sa Diyos. Naku, sabi na ito na si Pastor, nagsishare mo na. Lagot na. Kung may sitwid yan, itali nyo. Kasi baka malaglag kayo sa upuan. Kasi ang mensahe nito ay para sa inyo. At siguradong mapapaigtad kayo kapag tinawaan kayo nito. Sapagkat sabi ang salita ng Diyos ay parang talim na doble na kapag tumama ito sa inyo, mahihiwa. Manunod ito sa kaibuturan ng inyong mga pusong mga buto-buto. Mahihiwa kayo. Pero, kapag nangyari ito sa inyo, ito rin yung magiging gamot para maging maayos ang buhay na. Eh, dito ba? Hindi maling masakit, pero gamot.
Parang bata yan eh. Kapag uminom ka ng gamot, ang sama-sama ng lasa. Talagang napakapait. Pero kahit mapait mo sa mga lasa, halos hindi mo mainom. Pero pag ito ay nainom mo, gaganda yung pakiramdam mo, gagaling yung sakit. Ganon din po ang salita ng Diyos. Minsan masakit, pero ito ay gamot at paalaala at pagsasaayos ng buhay ng bawat isa. Amen po ba? Amen. Amen. May malapit na medyo yung mata natin medyo tutukunan nyo mamaya. May dala ba kayo ano pa dito ng posturo? Kasi pag ako nag-press, nakakaantok eh. Kasunod po, si Kristo ang pundasyon ng tahanang Kristiyano. Ang isang bahay na walang matibay na pundasyon ay madaling gumuho, ganon din ang pamilya na walang Diyos na sentro. Ito po yung isa sa kung paano nagiging matibay at matatag ang sambahayan natin. Kapag hindi si Kristo ang ginawa nating pundasyon ng ating tahanan, sabi po roon, madali itong bumagsak. Madali itong gumuho. Bakit? May lindol, may bagyo. Ito yung mga unos ng ating buhay. Ito yung laging nagpapahina ng pundasyon at nagpapahina ng katatagan. At kapag ito po ay nangyari, kung hindi ang Diyos ang pundasyon, guguro ang ating sambahayan. Gulat na lang tayo, bakit siya parang naghiwalay? O bakit ganun lang nangyari? Bakit parang may war sa loob ng tahanan? Tandaan po natin, kapag si Kristo ang sentro, magiging matatag ang ating sambahayan. Amen. Hallelujah. Kasunod po. Ano po ba ang mga dapat gawin ng anak, ng nanay at ng tatay upang maisaayos yung magandang relasyon, madibilog yung makadiyos na relasyon? Ano po yung kasunod? Next po. Ang papel ng ama, ina at mga anak. Ito, tandaan niyo po. Ano ba yung papel dapat ng ama ng anak? Ng ina. Kasi dito po hinuhulog ng Diyos at dito tayo tinuturuan kung paano maging maayos ang ating sambahayan. Kasi kung ang tatay lang ang ayos, ang nanay hindi ayos, mahirap din. Kung yung nanay lang ang ayos, ang tatay hindi rin maayos. Kaya dapat dito po ay ipinapakita na dapat anak, tatay at ang nanay dapat maayos ang relasyon sa Diyos upang makita rin kung paano maging maayos ang ating pamumuhay sa loob ng ating tahanan. Amen? Kasunod po, ang ama, sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia, ng kanyang katawan at siya ang tagapagligtas nito. Sabi po rito na sapagkat yung ama raw po yung ulo ng sambahayan. Ibig sabihin, tayo po yung nasusunod, pero hindi po ito yung katulad ng iba na parang hari ang dating. Ako ang masusunod kahit mali, ako ang masusunod. Hindi po ganon. Tayo ang masusunod mga lalaki, pero ito po ay nasa maayos. Sa maayos na komunikasyon na kasama lagi ang asawa sa pagdidesisyon. Hindi po pwede na yung ay sabi, pasakot ka raw sa akin, ako bahala, huwag ka nang makialam. Hindi po ganon. Ito pong pagpapasakot, ito ay pagbibigay ng respeto. Ang kailangan lang yung ama ang mangunguna. Dapat siya yung mangunguna. At yung asawa ay katuwang. Kasi sabi po na asawa ay katuwang. Sa mga bawat desisyon, sa mga bawat gawain, ang asawa po ay katulong. Hindi po ito yung katulong na alila, baka siya ng katulong alila. Hindi po. Ibig sabihin, sa mga desisyon sa lahat ng gawain, ang asawa po ay nakasuporta sa tatay. Amen po ba? Sino po yan yung mga babae na amen.
Mahirap na. Sabi nito, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia. Nakita niyo po yung pagmamalasakit ni Kristo. Nahirapan, nasaktan, namatay. Para kanino? Para sa atin. Kasi gusto niya na maging maayos yung buhay natin. Gusto niya na pagdating ng araw ay makasama niya tayo. Kaya siya namatay. Ibinuwis niya yung buhay niyo. Ganon din daw po yung tatay dito sa lupa. Tayo mga tatay, ginagawa natin ang lahat ng paraan para maisaayos yung ating sambahayan, yung ating pamilya. May mga tatay pa po ba dyan na pasaway? Alam ko, wala dito sa GCC ayun. Pero sa iba, yung hindi pa nakakakilala, ang iba ay pasaway. Pero pasalamat tayo, nakakilala tayo sa Diyos. At naituro sa atin kung paano na tayo, kung paano raw inalitulad po si Kristo, na kung paano si Kristo ay isinasaayos ang buhay ng kanyang iglesia, tayo po yun. Ganon din naman po ang mga ama. Isinasaayos ang buhay ng kanyang pamilya. Maliwanag po ba? Amen. Hallelujah. Palakpakan na ulit natin ang Panginoon. Ito po ay pagpapakita ang palakpak at ang pag-ibig. Ito po ay pagpapakita na kayo ay umaayon sa plano at nais ng Diyos sa inyong buhay. Kasunod po, ang ina, matapos gawin lahat ng ito, sinabi ng Panginoon Yahweh, hindi mabuti na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng isang angkop na kasama at makakatulong. Ito po yung ina. Hindi nagkukontrahan, hindi nag-aalitan, kung hindi nagkakaisa sa bawat desisyon. Minsan pagka ang babae mataas ang pinag-aralan, tapos siya may trabaho, tapos yung lalaki yan. Kawawa ang lalaki. Paalamunin ka lang dito. Ako ang nagtatrabaho, ako ang masusunod. Na ito po ay taliwas sa layunin ng Diyos. Na ang sabi po doon, kung ikaw ang nagtatrabaho, pasakop ka pa rin sa Diyos. Kasi yun po ang nais ng Diyos. Hindi po pwede na kung sino lang yung magandang katayuan, ay siya yung nasusunod. Hindi po nalulugod ang Diyos sa ganitong bagay. Sa ganitong gawain. Ang sabi po dito tayo, ang babae, ang una nga pong ginawa ng Diyos, lalaki lang, gusto ng Diyos na lalaki lang para natutuwa na siya. Kailan nakita niya na gusto niya na may kasama, na may kaalim. Kaya, ang ginawa ko, kumuha ng mga kasama makakatulong. At ito nga po, yung sa pagpapalakad ng ating sambahayan, magkatuwang po ang mag-asawa. So, napakahalaga na dapat po ganun, may respetuhan. Dito po nabubuo yung pag-ibig, hindi po yung pagalingan, pataasan ng pinag-aralan, palakihan ng sahod, malaki ang sahod ko sa'yo. Kaya ako ang susundin mo. Pag ganun po ang nangyari, wala na yung love. Wala na yung Kristo sa puso natin. Kaya malaki, kaya maliit ang sahod mo. Ang mahalaga po, nagbibirit yung pag-ibig na itinuturo sa atin ng Diyos. Respetuhan po sa bawat isa. Sa mga lalaki, huwag naman din natin i-underestimate yung mga asawa natin. Baka mamaya dahil wala trabaho sa loob lang ng tahanan, wala kang ginagawa, dito ka lang. So, hindi natin alam na katuwang napakaraming gawain sa bahay na ginagawa po ang babae. Kaya tingnan nyo po, sabi po sa kasunod po, tingnan nyo po yung babae dito na yung ipinagmamalaki. Na dito pinapakita na yung isang huwarang babae na isang katangian ng babae na kalugod-lugod sa mga tao at lalong kalugod-lugod sa Diyos. Sabi po rito, marangal at kapita-pitagan ang kanyang kaanyuan at wala siyang pangamba sa bukas na daratan. Ang mga salita niya ay puspos ng karunungan at ang turo niya ay pawang katapatan.
Sinusubaybayan niyang mabuti ang kanyang sambahayan at hindi tumitigil sa paggawa araw-araw. Iginagalang sa ng kanyang mga anak at pinupuri ng kanyang kabiyak. Maraming babae na mabuting asawa, ngunit sa kanila'y nakakahigit ka. Amen, napakarami pong babae, pero yung mga anak ng Diyos ay kakaiba. Amen po ba? Or mas malala pa tayo doon sa mga hindi nakakakilala sa Diyos. Tandaan po natin, kapag tayo ay nakakilala na sa Diyos, dito na naaayos yung ating buhay. At dito na nakikita ng babae kung paano ayusin yung kanyang sambahayan. Kaya sabi po rito, pinupuri ng kanyang kabiyak at iginagalang siya ng kanyang mga anak. Maraming babaeng mabuting asawa, ngunit sa kanila'y nakahilig. Ipakita po natin, ano ba ang kaibahan ng Kristiyano kaysa mga hindi mananampalataya? Kapag nakita ng mga hindi mananampalataya na yung isang mananampalataya ay mabuti ang ikinikilos na sa loob ng sambahayan, na siya talaga ay kapitapitanan o siya ay kagalang-galang at nakikita sa kanya yung kabanalan at nakikita yung kaayusan ng kanyang sambahayan. Kapatid, walang maipupula sa atin at madali pa nating maaaya yung mga tao na wala pang gaano o kalalim na relasyon sa Diyos. Tandaan po natin, tayo yung tinitingnan sa liputan. Bakit? Kasi ganoon din naman tayo kung hindi pa tayo nakakilala eh. Nung wala pa tayong gaanong pagkaunawa, kung ano yung nakita, ganoon din ang ating ginagawa naman. Pero kakaiba na ngayon, ituro mo yung katabi mo, kakaiba ka na ngayon. Amen, kakaiba na tayo ngayon. Kakaiba na tayo ngayon dahil nakilala na natin ang Diyos. Hindi na ikaw yung katulad ng dati. Ano ba yung dati? Sinanay ang sabi niya dati, naninigarilyo ka. Marami pa nagiinom. At minsan, pala ano pa. Pero sabi niya gano'n, naiba na siya. At meron pa akong narinig nagpatotoo lalaki sabi niya, dati pag siya ay nag-grocery, hindi nawawala yung beer or alak, tapang na alak sa kanyang pag-grocery. Pero nung nakakilala siya, nagulat pa raw ang kanyang sambahayan. Bakit wala ng alak na kasama yung grocery mo? Ito po ay isang magandang patotoo na tunay nga na habang tayo ay lumalalim sa Diyos, nababawasan yung mga mundo nating gawain. At dito naman po nagiging maayos yung relasyon natin sa ating sambahayan. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Kasunod po, sa mga anak, ay ito pa ba yung ano? Amen. Hallelujah. Video na so, ito po yung mga anak. Lipat tayo sa mga Amen. Ito naman po sa mga anak. Mga anak, nasaan na kayo? Baka naatok na kayo dyan. Uy, anak! Mga anak ko, tinan mo ang mata ang bungay. Hindi naman dating mabungay, pero pag ako nag-difference ang bungay-bungay ng mata, halos papikit na. Naatok na siguro. Mga anak, ito po ang nais kung paano kayo magpalain ng Diyos. Sa mga bata, tandaan nyo, bakit pinagpapala kayo ng Diyos? Sabi po rito, mga anak, sundin nyo ang inyong mga magulang, alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat, igalang mo ang iyong awat ina, ito ang unang utos na may kalakip na pangako, magiging maganda at mahaba ang iyong buhay. Nakakalungkot ko may isinakaya ko sa grab. Malalaki na. At ang kanilang buhay-buhay, ang sakit sa tainga. Ang nanay ko na yan, pasaway yan. Sabing gano'n. Oo, nanay ko ganyan din. Ang kulit-kulit na. At
Lagi pa humihingi ng pera, gano'n. Kapatid, mga anak, minsan naglalambing sa atin ang ating mga nanay, ang ating mga tatay. Pero huwag tayong magsasalita ng isang bagay na nakakasakit sa ating magulang. Alalahanin natin, nung tayo napakaliit pa na tayo pinapasa, tayo ay pinapalaki. Bagamat hindi natin obligasyon. Pero sabi mo, igalang natin. Sundin natin. At ito yung nais ng Diyos na mangyari sa yung kukulituhan nila na talagang ang sakit sa tayo. Nasabi kong gano'n, umaasa na lang siya sa akin. Hindi niya alam nung mali pa kung paano siya inalagaan ng kanyang ina. Kung paano siya unti-unting hanggang sa siya kung paano may binuhos ng magulang yung pagod niya. Kahit pagod na, hirap na magtrabaho, mapaaral lang yung anak. Pero nung matapos mapaaral at nasa magandang katayuan na, baliwala na yung magulang. Hindi na inirespeto ang magulang. Kapatid, kahit hindi ka magbigay ng pinansyal, alam mo ang kapasidad ng iyong magulang, igalan mo. Tanawin mo isang malaking utang na loob at kung paano ka niya hinubog, kung paano ka niya pinalaki. Sapagkat ito po ay may pagpapala na kalakip ang Diyos. Kung ang ating magulang ay igagalang natin. Mga bata, kapag hindi mo iginalan ang magulang, pag kayo naman ang nagkaasawa at nagkaanak, hindi rin kayo igagalang ng mga anak. Kasi kung ano yung nakikita sa inyo, yun din ang gagawin. Kaya habang bata pa tinuturuan kung paano maging maayos yung bangon, kung paano gumalang, kung paano rumispeto, at kung paano kumilos na mga Diyos. Sapagkat kung bata pa lang yan, at wala tayong pagdidisiplina, maaari na lumaki ang ating mga anak na taliwas sa nais at plano ng Diyos sa kanila. Kaya sabi po ng Diyos, igalan mo ang iyong mga ama't ina, sapagkat yan ay may kalakip. Hahaba ang buhay mo, hindi lang hahaba, gaganda pa ang buhay mo. Hindi ba nakakatuwa ito? Ito yung isang pangako ng Diyos na mangyayari sa inyo kung susunod kayo sa inyong magulang. Minsan nakikita nyo po sa mga social media pag matanda na wala nang kapasidad yung magulang. Kung liguan, halos iba rin. Nakakaawa. Samantalang nung kayo maliit pa lang, baka malaglag, tandahan. O tandahan, baka mapilay. Diba? Pag ginawa ka, tandahan. Pag nakita mo, mahawa ka ng alangan, parang ikaw pa yung nasasaktan. Tandahan, baka paano? Iingatan mo, pero nung matanda na yung nanay mo, parang ikaw na ang nanay, at yung nanay mo parang siya na yung anak. Kaya lang malaki, ibang kaiba ang pagpapalaki. Yung nanay, ingat na ingat sa anak. Pero yung anak, nakita ko sa mga social media, kung alagaan yung ina ay talagang kawawa. Halos hindi na pakainin man, parang pagkain lang na tira-tira na, naku, sabi ko, ano ba ito? Hindi mga Diyos na gawain at wala sa GCCI niya. Kasi ang mga anak ng Diyos ay may pag-ibig sa Diyos at may pag-ibig sa bawat isa. Hindi po ba? Amen. Hallelujah! Napakaganda po na dapat respetuhan. Nire-respeto ang anak, nire-respeto ang asawa, at ang anak naman nire-respeto ang magulang. Hindi po ba? Walang perfecto, pero may pagkakaisa. Tandaan po natin. Kasunod po, ang tunay na krisis ng panahon. Amen. Ang tunay na krisis po ng panahon, hindi yung nakikita natin gera. O yung nakikita natin kaguluhan ng politika. Yung nakikita natin kapaligiran, hindi po yan ang tunay na krisis. Kasi kaya mong iwasan yan. Pero kapag nagkaroon ng krisis sa loob ng tahanan mo, yan ang isang tunay at malaking problema. Bakit? Subukan nyo.
magkaaway yung mga asawa. Pati yung mga anak, tensyonado. At ito po yung tunay na giyera. Makikita natin ito yung tunay na problema kasi kung problema lang dito o yung giyera malayo sa atin, hindi tayo ganong epektado. Pero kapag sa loob ng sambahayan kung merong alitan, merong awalan, napakalaking epekto ito sa sambahayan natin. Opo, alam ko naranasan natin lahat yan na kapag nagkakatampuhan yung hindi nagpapansinan at yung may iringan, damay pati yung ating mga anak. Makikita natin yan. Walang kasiyahan, walang kasiglahan. Ang makikita natin parang ang loob ng tahanan na hindi mo maintindihan kung ano meron. Minsan tahimik na tahimik, malungkot, walang tawanan, walang biruan. Dahil po, merong bangayan sa loob. Kaya sabi po dito, hindi yung kung ano-ano mga problema sa labas, mas matindi yung problema sa loob ng tahanan kapag ito ay nangyari. Kasi siguradong apektado lahat ang sambahayan. Kaya, mga nanay, mga tatay, mamaya, baka meron sa atin na medyo may helping area. So, lambingin natin yung ating mga asawa. Kayo naman mga asawa ng babae, magpalambing nyo kayo. Masyadong matigas yung ulo nyo eh. Masyadong matigas yung puso nyo. Hindi, ayaw mo na Diyos. Yun ang gusto ng Diyos. Yung talagang kapag nilalambing ito ang tuwa naman yung babae, sige na. Yung ba para kayo yung magsyota pa, yung mag-asawa, yung naramdaman yung magsyota kayo, yung kilig. Yung kilig nung bago pala kayong magsyota. Dapat yun din daw, kahit tayo ay tumatanda, dapat yun pa rin ang nararamdaman natin. Alam niyo mo nakakatuwa nung may sakay ako sa pasahero sa truck at nagkukwento siya sa akin. Sabi niya, kayo pa nung asawa mo ay nag-date pa? Hindi ko masabing hindi. Sabi ko, minsan-minsan. Sabi ko, bakit po? Kami na mag-asawa ko, hindi na wala. Ngayon na, sabi niya gano'n. Retired na kami, wala na kami ginagawa. Kung hindi naging mamasal, ngayon na manunood kami ng sino. Sabi ko, wow, sino? Dito namin ipakita kung mag-asawa kung papaano na sa kabila ng sila ay matanda na, pero yung kanilang ginagawang pagmamahalan ay hindi nawawala. Mapapansin nyo minsan pag matanda mo, natatandaan na, makaarpit mo. Pero, dapat hindi pala yun. Dapat habang nagkakaedad tayo, habang tumatanda natin, lalo nating nakikita yung ating mga partner, lalo tayong naiilaw sa ating partner. Bakit po? Meron nga akong kilala, 3 beses na nagpakasal. Para ipakita kung gaano sila kamahal niya ang kanyang asawa. At may balak pang pang-apat. Kasi doon mo maipakita, doon mo maipadama kung paano yung tunay na pagmamahal mo sa partner. Kaya yung mga hindi pa nakakasal ka ihanda nyo na ang inyong marriage, yung mga kailangan. Kasi, tandaan po natin yung basbas ng Diyos. Ito po ay nagiging legal kung tayo ay kasal. Kasi yung basbas ng Diyos ay napakahalaga. Napakahalaga po kasi hanggat hindi tayo nakakasal, may nakikita ang Diyos sa atin. Pero kung kayo ay kasal na, natutuwa ang Diyos. Kasi nagiging legal yung inyong pagsasama at ito po ay pagpapala sa inyong mga anak at pagpapala rin ito ng Diyos sa inyo. Ay, ito ba? Sabi niya si Pastor, parang tinatamaan natin. Kalimutan na natin yung nakaraan. Ang alalahanin natin yung kasalukuyan. Kung paano natin magagawa ng tama at maayos yung relasyon natin sa Diyos. Sabi rito, mga lalaki, mahalin niyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia, inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia. So napakaganda po na kami nga ni Mrs. may balak kami siguro siya papakasal na po. Para maipakita ko talaga yung tunay na pagmamahal. Kasi hindi ko naranasan yung mga paluhod-luhod na naman. Ang sarap pala nung nakikita ko.
Kasi kinasalan kami, hinata kami, papunta doon sa atin. Sa Dead Sea. Nagulat nga ako, tapos na raw yung kasal. Tapos na ba? Ano na daw? Gusto kong maranasin kung paano talaga, no? So, napakasarap. Bakit? Sa bagay, sabi ng iba, kahit naman saan kayo kinasal, basta ang mahalaga, alam nyo sa isa't isa na mahal nyo ang isa't isa. Pero, kung gusto mo talagang patunayan, pakasalan mo ulit siya. Ayun ko ba? Sarap ano? Si Pastora, nakakatatlong kasal niya. Gusto mo ulit pakasal. Ganun kamahal. Ni Pastor, si Pastora, at ganun din ang kamahal ni Pastora. Yung kanyang asawa, si Bishop. Doon mo nga ipapakita mo, wow, ang sarap. At hindi nakakakilig din sa mga anak yung pag nakikita niya na talagang yung tatay at nanay niya ay talagang masayang-masayang nagsasama. At gustong-gusto talagang ipakita na talagang ganito inakamahal. So yun din po ang nais ng Diyos sa ating buhay. Ipakita natin kung gaano natin kamahal yung ating sambahayan. Amen po ba? Amen. Nalaya ako kay Amen. Nakakatok po ba? Amen. Hallelujah. Kasunod po? Yan. Ito yung sinasabi ko. Ang mga magulang ay unang pastor ng mga anak. Sabi rito, mga magulang, huwag niyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak. Sa halip, palakihin niyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Napakaganda po na dapat sa atin, inaayos natin din ang relasyon natin sa mga anak. Minsan meron tayong higpit, kailangan po yun. Kapag nakikita natin na ang ating mga anak medyo lumilis na kailangan din natin maghigpit. Kasi ang nais ng Diyos ay maging maayos ang buhay ng ating mga anak. Tayo rin nais natin na maging maayos ang ating mga anak. Kung ito ay pababayaan lang natin, hahayaan lang natin, sa tingin nyo ba, magiging maayos ang pamumuhay nila? Ang mundo po ngayon ay napakagulo. Hindi mo alam kung sino ang kasama ng mga anak mo. Kung hahayaan mo lang siya sa ganung sitwasyon, hindi mo alam pagdating ng araw kung ano na pala ang ginagawa niya sa buhay. Napakalap mo na ngayon pa lamang ayusin mo na ang relasyon mo sa iyo. Hindi po kailangan ng marahas na hakbang. Bagamat sinabi po ng Biblia na may pagpapalo, ito po ay pagdisiplina. Disiplinahin mo ang anak mo habang maliit pa para paglaki niya, makita na Diyos na may takot siya. Kasi kapag malaki na, ang hirap na kung disiplinahin. Mahirap na kaya habang bata pa pag pinapadisiplina na yung ating mga anak. Kasi ang bata po napakadaling turuan. Kaso kakaiba po minsan ang mga magulang. Sa sobrang pagmamahal niya sa kanilang mga anak, kahit mali na ang ginagawa, pinagtatakpan pa siya sa akin. Marami po akong kilala ganyan, babae, kapag may ginawa yung nanay, kapag may ginawa yung anak. Naku, lagot ka sa tatay mo. O kung ipapakita sa tatay mo yung ginagawa mo. Ito po ay isang pagtatakip na mas lalong lumalala kalagan, imbis na sa walin ay pinagtatakpan ang mga anak. Marami pong, alam niyo yung nabalita nyo dito sa Thunderbird? Yung nagmumotor silang tatlo na nakamotor. At itong taga-ano po yan taga-bitaw, na sobrang pasaway. Talagang nakikita ng mga kapitbahay na bata pa lang, lasinggo, ante kung anong ginagawa, pasaway sa tahanan, pasaway po sa mga kapitbahay. Dahil mahal ng anak, ng ina, lagi na lang sinasabi, anak, huwag mo naman gawin yan. Para kung palapit na hindi, walang disiplina. At nangako po yung anak, sige mama, huling-huli na ito, magpapakabait na ako, sabi niya. Pagbigyan mo lamang ako
magpapakabait na ako. O sige, susunod, huwag na. Umalis po, lasing na lasing yung tatlo. Tatlo magkakakas, may babae, mga binatilyo at may anak. Dire-diretso, hataw na, papunta ro sa Thunderbird. Nahulog sa bangin. Kung nabalitaan nyo siguro mga 2 years na, nahulog sa bangin. Doon sa may Thunderbird po kasi doon, may antun eh. May bangin doon, mayroon doon parang nawasa. Ng tubig. Dire-diretso po, naiwan yung motor, pero iwan naglag doon. Patay sila. Kaya tama po yung sinabi, Nay, magpapakabait na po ako. Hindi na ako gagawa ng kaluwan kasi patay na sila. Mga nanay, mga tatay, gusto nyo bang mangyari sa anak mo? Kaya bata pa lang, disiplinahin na natin. Ayusin na natin ang pamumuhay ng ating mga anak. Baka pag dumating ang araw, saka tayo magsisi. Habang bata pa, itinutuwid natin. Kasi kung nais po natin ng isang masaya at isang mga Diyos na pamilya, hindi po nawawala ang pagdisiplina. Amen po ba? Kasunod po, sabi po rito, ang desisyon ng isang ama ay desisyon ng buong pamilya. Alam niyo po si Joshua? Si Joshua? Ito po ay makikita nyo na talagang sa kanyang pamumuhay, ang nais niya yung kanyang sambahayan ay maging maayos. Kaya sabi niya dito, inano niya yung mga tao, sabi niya, kayo, bahala kayo kung saan nyo gustong sumamba. Pero ako, at ang aming sambahayan ay sa Diyos sasamba. Ito po ay pagpapakita ng isang katatagan na ang nais niya ay hindi mapahamak ang kanyang mga anak. Hindi niya sinabi, minsan tayo anak, magsimba ka na, ayaw mo. Bahala ka sa buhay mo. Minsan gano'n tayo, no? Minsan kaya hindi natin nadadala yung ating mga anak, ating mga apo dahil meron tayong salata na bahala ka. Bahala ka sa buhay mo. Pero tingnan niyo po, sinabi niya, talagang matatag na sinabi niya. Ako at ang aking pamilya ay sa Diyos. Na dito po dapat makita sa atin bilang tayo ay spiritual leader sa ating tahanan. Dapat makita sa atin ang katatagan. Makita sa atin ang alam. Gusto ko sama-sama tayo magpupuri, sama-sama tayo magsasamba. Hindi ko pwede kung ano yung gusto mo. Ang kailangan ay gusto ko. Ito po ay totoong nangyari sa aming buhay. Lagi namin kasama si Tintin noon siya ay dalaga pa. At sabi niya sa amin, mapapag kami nag-asawa na doon na kami sa Bulacan. Doon na rin kami magsisimba. Nakiusap po ako sa kanya. Sabi ko, kasi dito na kayo ng Lunes hanggang Sabado. Pero pagdating ng Linggo, sama-sama tayong magsisimba at magpupuri sa Diyos. Gusto ko yung sama-sama. Yung nagkakaisa. Hindi po ba napakasarap na kapag kasama mo ang pamilya, may kapanatagan na. Kasi alam mo na kayo ay iisang Espiritu, iisang Diyos ang ating sinasamba. Ganun po dapat ang ating panuntunan sa ating buhay. Huwag natin hayaan na bahala ka. Kung hindi ang nais natin, pagdating sa spiritual, sama-sama tayo. Iisang Espiritu, iisang gawain. At dito po yun. Kaya sabi po ng mga anak ko, kasi mababait ng anak ko sa sige, pagdating ng Saturday na gabi, dito kami uuwi. Monday na umaga, aalis kami. Sa kanila, pero pag Sunday, sama-sama kami. Sama-sama kami rin na kami ay nagsasamba. Mababait yung mga anak ko, kaya sinusunod ako. At ito rin po yung dapat na maging panuntunan natin sa buhay. Huwag natin sabihin, anak, huwag ka na munang magsimba. May gagawin ka ito, gawin mo muna. Ako na muna ang magsisimba. Tuwag-tuwa ang kalaban. Nalilang ko na naman sila. Bakit? Sa ating buhay, kapag
Ang araw ng linggo ay ipinagpalit natin sa anumang bagay, tuwa-tuwa si Satanas. At yung hagik, pag nanonood kayo ng pelikula, yung hagik ng demonyo, no? Talagang tuwa-tuwa sila. Bakit? Kasi minsan yung mananampalataya ay nalililang. Inaalis ang kasiglahan ng pananampalataya ng pagsamba pag-araw ng linggo. At ito po ang nais ng kalaban. Kaya nga lagi natin nakikita, di po ba sa John 10, ito po ay lagi natin narinig, na ang nais ng Diyos ay isang masaya at isang maayos na pamilya. Pero ang nais naman ni Satanas, guluhin, wasakin at patayin yung pananampalataya ng pamilya. Yung magkahiwa-hiwalay. Huwag tayong padadala ron. Dapat kung tayo, sabi nga po rito, tandaan nyo po dito po ay may nagtuturong pastor. Pero kayo ang pastor sa inyong tahanan. Ang simbahan po ay katuwang lang ng mga magulang. Kung ano ang narinig ninyo, ituturo nyo sa inyong sambahayan. Kaya kayo po ay narito para ituro nyo, baka mamaya, pagdating nyo sa bahay nyo, yung mga natutunan nyo hindi nyo ituro sa inyong sambahayan. Katuwang lamang po ang GCCIM sa pagsasaayos ng buhay ng sambahayan natin. Kaya sa bawat pamilya na nakarinig nito, ituro nyo po sa anak ninyo. Ituro ninyo sa kasamahan ninyo. Huwag nyo baliwalain ito, sapagkat ang simbahan ay katuwang lamang. Kayo po ang mga pastor ng tahanan ninyo. Amen po ba? Naunawa po ba tayo? Magagawa po ba natin yun? Amen. Hilingin natin kay Lord. Lord, kung ako ang pastor ng tahanan, bigyan mo ako ng karunungan, katalinuhan na maituro ko ito sa anak ko. At ang mga anak ko na ito, Lord, hipuin mo ang kanilang puso upang sila ay matuto. Napakasarap po ng may panalangin sa bawat ginagawa natin pagtuturo sa mga anak natin. Hindi po ito nakukuha sa palakasan o sa kung ano. Laging may basbas ng Panginoon. Kasi ang Panginoon po, ang siya kikilos. Siya yung magbibigay ng kapangyarihan sa atin para magawa natin at maisaayos natin ang ating sambahayan. Amen po ba? Palakpakan niya ulit natin ang Panginoon para mawala yung ako. Kasi ako naman nakakaanto kasi mag-preach. Amen. Hallelujah. Kasunod po. Yan. Balanse. Pag-ibig at disiplina. Ito yung napakahalaga po sa bawat isa sa atin. Dapat may balanse. Sabi po rito, ang tunay na pagpapalaki sa mga anak ay may pagmamahal. Amen. Minsan po, kakaiba yung pagmamahal natin. Minsan may pagmamahal tayo sa ginagawa natin na hindi naman angkop sa ating mga anak. Yung po bang pagmamahal na kahit mali na, ay hinahayaan natin sa ating mga anak kasi mahal natin ang ating anak. Ayaw natin masaktan ang ating mga anak. Ito po ay maling pagmamahal. Kapag mahal natin ang ating mga anak, sabi po rito, may disiplina. Napakahalaga po ng disiplina. Kung talagang mahal mo ang anak mo, dapat dinidisiplina mo. Kapag alam mong mali na ang ginagawa, huwag mo siyang hahayaan. Kailangan sawayin mo. Kailangan isaayos mo ang buhay niya habang bata pa siya. Dapat meron daw pong disiplina. Meron yung tunay na pagmamahal. Meron po kaming nakakita na talagang mahal na mahal niya yung anak niya. Na siya po ay bata pa lamang, yung nanay sobrang pagmamahal. At yung bata po ay sumasama kung saan-saan. Nabalitaan ko na yung anak ay nakasama na sa mga batang nagrarugby. At dahil mahal niya, saway lang walang disiplina, hinahayaan lang.
sinasaway lang. At yung bata po hanggang bihira nang umuwi sa kanila. At kapag umuwi, sinasaway din lang, pero walang disiplina, hayaan lang. Malamya po ang pakikitungo sa anak. Parang sa sobrang pagmamahal niya, hindi niya talaga binibigyan ng koreksyon. Hanggang sa dumating po ang araw na nagkasakit yung kanyang magulang dahil sa sobrang pag-aalala sa kanya. Dahil bihira na umuwi yung anak na dala niya. Nagkasakit mag-isa, talagang sa sobrang pag-aalala, depressed na dahil wala yung kanyang mahal na anak. At hanggang yung magulang ay namatay dahil sa sobrang nagkasakit, nabalitaan lang yung anak na patay na yung nanay niya. Dahil siguro, ginamit din ng Diyos sa ibang tao na makarating na pumunta ka sa bahay mo. Dahil patay na ang magulang. Doon dumating po, nag-iiyak, nag-aagulong, buntis bata pa, buntis na. Ganun po ang iyak, na talagang awang-awa sa magulang. Pero, noong bata siya, hindi siya nagpapasaway. Pero nung nakita niyang patay na ang anak, saka siya nagsisisi. Saka niya pinagsisisihan yung kanyang ginawa. Ito po ay isang masakit at ito po ay isang hindi maayos na kaganapan sa ating buhay na naway hindi mangyari sa atin. At hindi ito mangyayari sa taga-Jesus kasi may takot tayo sa Diyos. Ito po ay pagpaalaala natin. Sabi nga kanila ni Bradley, hinihumok niya yung iba na hindi pa nakakakilala. Tama po yun. Kasi marami pong nangyayari yung ganung bagay na hinahayaan na walang pagsasaayos ng kanyang sambahayan. Kaya ngayon pa lamang po, hindi pa huli ang lahat. Kayo po ang maging pastor ng inyong sambahayan. Disiplinahin po natin. Huwag natin konsintihin sa maling bagay. Ituwid natin siya kung nararapat. Huwag natin konsintihin na parang kahit hindi na tama ang ginagawa, hinahayaan lang natin. Hindi po yun yung tunay na pagmamahal. Tingnan niyo po, ang isang halaman, kapag ito ay hinayaan lang nating tumubo kung saan-saan, hindi po nagiging maayos ang tubo ng halaman. Pero kung ang halaman ay inilagay mo sa isang hardin, inayos mo yung lupa, nilagyan mo ng abono, at itinanim mo yung halaman, ang ganda ng tubo mo. Hindi po ba? Kasi naaalagaan, nadidiligan, naaabunuhan, at naaalis doon sa madamong kalagayan. Wala pong iyang pagkakaiba sa inyong mga anak, sa ating anak. Kung inilalayo natin sa magulong pamumuhay, inililipat natin sa isang magandang lagayan, inaalagaan, dinidiligan, inaabunuhan, makikita niyo yung mga anak mo. Protektado, disiplinado, may takot sa Diyos. Pero kung ang mga anak niyo dahil sa pagmamahal niyo, hinahayaan niyo kung saan-saan, maaaring pagdating ng araw, pagsisihan niyo. Kapatid, hindi pa huli ang lahat. Kung talagang mahal niyo ang inyong mga anak, respetuhin niyo, igalan niyo, mahalin niyo, at huwag niyo kukusitin. Habang maaga paturuan niyo sila. Napakasarap ng masayang pamilya. Napakasarap na nakikita mo na hindi nalilinis ang buhay ng anak. Gawin mo yung illustration ng halaman na ilalagay sa isang magandang lagayan para alagaan, para proteksyonan. Ganun ang gawin natin sa ating mga anak. At walang pagsisisi. Darating ang araw na makikita mo ng iyong mga anak ay nagiging mabunga. Nakikita mo ng iyong mga anak ay nagiging maayos yung pamumuhay. Nakakatapos ng pag-aaral. Nagiging may takot sa Diyos. Nalalayo sa masamang barkada. At ito po ang nais ng Diyos na mangyari
sa kanyang sambahayan. Amen po ba? Palakpakan na natin ang Panginoon. Kasunod po, practical na hakbang para sa pamilyang may apoy. Amen. Tandaan po natin, yung apoy ng ating sambayan nakakahawa. Kanina lang, nahawa ako. Sa umpisa pa lang sa panalangin, nag-aapoy na. Makakasabi ka ng Amen, Hallelujah. Lalo na pagdating sa awitan. Wow. Damang-dama ko ang presensya mo. Dahil sa init ng ating mga awitan at mga sayawan. Si Brother ano nga, nakita ko mo. Talagang tulog dito. Parang si David nung nakita ko sumayaw. Si David na kung paano nagpaikot-ikot para lang maipakita sa Panginoon na, Lord, I love you. Wala akong pakialam sa katabi ko. Ang nais ko ay purihin kita. Yun po yung pag-apoy na ito rin po ang gusto ng Diyos sa ating buhay. Kung paano mag-apoy ang ating pananampalataya sa Diyos. Kapatid, naalaala mo ba yung mga ikinasal? Di po ba may 3 kandila? Yung isang kandila at 2 maliit. At yung malaking kandila, hindi po namamatay yun. Matatag ang pagkakasindi nun. At yun po ay sumisimbolo kay Kristo. At yung 2 kandila ay kayong mag-asawa. At sa bawat kandila na yun, kung may dumating na malakas na hangin, ulos, bagyo, maaaring may mamatay na kandila doon. Pero bakit siya muling nabubuhay? Dahil po doon sa malaking kandila na nakasindig. Sa bawat aandap-andap, yung kandila doon ay inilalapit doon sa malaking kandila para sindihan. Ganon din po ang pananampalataya ng mag-asawa. Sa bawat may manghihina, ang ginagawa ay inilalapit kay Kristo para muling magliwanag ang kandilang iyon. Ang kandila po ay sumisintro sa mag-asawa. Ngayon po, kung patay ang kandila mo, paano nyo masisindihan ang kandila ng anak mo? Kung kayo mismo na magulang ay nakikita na mali ang pamumuhay, na walang init, walang apoy sa pananampalataya. Tandaan niyo po, ang anak natin ay nahahawa sa atin. Kapag tayo ay malamig, kapag tayo walang apoy, ang anak natin ay malamig at walang apoy. Pero kung tayo ay nag-aalam at nakikita ang apoy ng ating pananampalataya, nahahawa ang apoy ng ating anak. Paano mo masisindihan ang kandila ng iyong anak ay patay din ang kandila mo? Paano mo siya magdadala sa pananampalataya, magdadala mo sa pagsama dito? Kung ikaw mismo na magulang, ay mahina rin ang pananampalataya. Hindi mo siya madadala. Kaya napakahalaga na ang mga magulang dapat laging nagningingas ang apoy niya. Dapat nakikita na ang simbolo na siya mismo, na dahil siya ang pamilya, siya yung haligi. Dapat nakikita po, siya mismo yung nagdadala sa pananampalataya sa kanyang anak. Hindi mo madadala sa pananampalataya ang anak ko kung ikaw mismo ay patay at apoy. Wala kang init sa pananampalataya, hindi mo kaya dalhin sa pananampalataya ang mga anak mo. Kaya napakahalaga po na lagi tayong lalapit sa malaking kandila na ito ay walang iba kung hindi si Kristo ang ating Diyos. Sa bawat panghihina natin, sa bawat may mga problema dumarating, at nakita mong umaandap na o nanghihina na ang pananampalataya, lumapit ka sa Diyos. Muli mong pag-alabin ang pananampalataya mo. Sapagkat ito yung paraan kung papaano mailapit ang anak mo. Amen po ba? Hindi mo magagawang ilapit kung patay ang kandila mo. Kaya nga po, tingnan ninyo po, ang isang illustration ng anak.
Yung marriage po, sa mag-asawa, ito po ay isang haligi. Parang haligi po yung pagsasama ng mag-asawa. At yung buong pamilya mo, ito yung iyong tahanan mo. At yung mga anak mo, ito yung nasa loob ng tahanan. Kapag ang haligi ay may bitak o mahina ang pundasyon, ramdam ito ng mga bata na nasa tahanan. Ramdam po ito. Ibig sabihin, kapag yung inyong pagsasama ay hindi maayos, at hindi maayos yung pagpapalaki mo, ramdam ito ng mga bata. Ganun din po ito sa ating buhay, kapatid. Napakasarap na dapat yung kandila, yung init ng pananampalataya ay sa atin makita. Para yung mga anak natin ay mailipat yung apoy. Amen po ba? Naku, marami nang nagagalit. Lord, nagagalit po sila sa akin. Biro lamang po. Alam ko naman ang mga anak ng Diyos ay nakikinig at handang matuto. Sabi po rito, practical na hambay para sa pamilyang may apoy. Magkaroon ng family prayer time na dapat ito po yung napakahalaga. Na dapat meron tayong panalangin. Paano ba natin ilalapit yung ating mga anak? Panalangin po lagi tayong nagkakaroon ng panalangin. At sabi ko rito, nagde-date ang mag-asawa. Huwag kalilimutan na bago kayo naging magulang, kayo ay nag-asawa muna. At yun po yung sinasabi na talagang nanonood muna yung nakita ko nanonood na sine. Talagang ibinabalik nila yung init ng relasyon. Yung pagsasama nila. Magbigay ng affirmation sa mga anak or purihin natin sa bawat magandang ginagawa. Baka mamaya, masama yung ginagawa. Ay, ang galing-galing ng anak mo. Anak, pili mo ako na sigarilyo, sintihan mo na rin. Hindi, may ganadalang sindi, hawak ng bata kasi baka mamatay. Wow, ang galing ng mga anak ko, marunong na. Hindi po yun ang ibig sabihin kung hindi kung papaano sila madala sa magandang pagbubuhay. Anak, bili mo ako ng gin. O bili mo ako ng Red Horse. Dati ko yun, pero ngayon hindi na. Hindi mo ba? Marami nang binago ang Diyos at marami pang babaguhin hanggat nandito ka sa loob ng GCCI. Garantisadong babaguhin ka ng Diyos. Amen. Hallelujah. Ayusin agad ang complex. Huwag hayaang matulog ang pamilya na may galit. Ito po yung napakahalaga. Hinahanap ko yung verse nito. Alam ko yung verse nito. Nakakalimutan ko lang. Yung sabi rito, huwag mong hayaan na lumog si Pastor Alawin. Huwag mong hayaan na lumubog ang araw na kayo ibang kaaway. Kasi ito'y nagiging sanhi ng pagkakasala. Nasabi po ron, kung kayo'y may-ari na may tampuhan, kailangan bago mo umagahan ay kayo'y magiging mag-ayos na. Huwag nyo hayaan na palalain pa yung problema. Huwag nyo hayaan nyo bahala sa buhay na. Dapat may lambingan o dapat mayroong pagpapatawa. Dapat alam mo na pag nagkamali ka, humihingi ka na agad ng tawad o nagsusuri ka sa partner mo. Walang perfectong pagsasama. Pero may ayos na parang para maging matatag ang pagsasama. Hindi mo ba? Walang perfecto, walang hindi nag-aaway na pamilya na mag-asawa. Pero sabi mo rito, huwag nating hahayaan na malumugan ang araw na tayo ay magkaaway. Dapat habang maaga pa inaas, kasi kapag ito po ay tumagal, mas lalong lumalala, mas lalong nagkakaroon ng ugat, at nagiging sani ito ng pagkakasama. Alam niyo yung iba dahil sa pag-aaway, pahala sa buhay. Alam na siya lang ang lalaki. Maraming gwapo dyan, maraming magaganda dyan. Yun ang mindset ng mga walang pananampalataya. Pero yung mag-asawa na nagmamahalan, may pagpapatawa. May naalaala nga ako yun. Huwag na huwag yung gagawin. Kasi may nahuli po. May nahuli yung babae na may kalaguyo. At tinanong siya, bakit mo ginawa yung may asawa ka? Sabi ko, ganito.
Kasi sabi po ng sanlibutan, ang lalaki raw po ay haligi ng tahanan. O bakit ginawa mo yung haligi ko ng tahanan? Kasi po pag maraming haligi, mas matibay ang tahanan. Joke lang po yun, huwag niyo pong gagayahin yun ha. Hindi po kalugod-lugod sa Diyos yun. Yun po ay pangangatwir ng taong walang Diyos. May lalaki naman pong nahuli rin. Bakit mo ginawa yung may asawa ka? Sabi po kasi doon, ang babae daw po ay ilaw ng tahanan. Kaya kung mas marami pong ilaw, mas maliwanag. Hindi nyo nakuha, joke ano? Joke lang po yun ha. Pero ito po ay totoong pangangatwiran. Kaya raw po, yung mga lalaki, merong iba-ibang asawa, kasi mas maraming ilaw, mas maliwanag daw. Pero sa mga anak ng Diyos, ang tunay na kalinawan, yung tao, yung asawa mo na may takot sa Diyos. Kahit isa pa yan, ang asawa ko natin, number 2 lang sa buhay natin. Sabi na ko parang asawa ko may number 1. Sapagkat ang number 1 sa atin ay ang ating Diyos. Ang ating mga asawa ay number 2 lang sa buhay natin. Tandaan po natin, ang Diyos ang number 1 sa buhay natin. At kapag ang Diyos ang number 1 sa buhay natin, ang mga asawa natin, lalaki ay nagiging matatag kung sila ay haligi ng tahanan. At nagiging maliwanag ang ilaw ng mga babae kapag sila ay nakalapit sa Diyos. Kasi ang Diyos ko ang tunay na haligi at ang Diyos ko ang tunay na ilaw na magpapaliwanag at magpapatibay ng ating sambahayan. Hindi ko ba? Galit na po sila sa akin mo. Kasunod po, conclusion na tayo. Matatapos na pala. Sabi rito, ang pamilyang nakasentro kay Kristo ay hindi perfecto. Totoo po yan. Wala naman pong perfecto. Si Picto lang po ang perfecto. Pero tayo ay hindi. Si Kristo lamang po ang perfecto. Tayo po ay hindi. Pero sabi ko rito, pero ito ay protektado, ginagabayan at pinagpapala. Kapag ang ating buhay ay nakasentro kay Lord, kahit hindi perfecto ang ating pamilya. Pero sabi po rito, kapag ito ay protektado at ginagabayan at pinagpapala ng Diyos. Kapag ang marriage ay malakas, ang parenting ay nagiging mas epektibo. Yung pagsasama po ng mag-asawa, kung ito ay nagiging matatag, nagiging maayos, at nakikita ng mga anak na talagang maayos yung relasyon ng mag-asawa, nahahawa po ang ating anak. Nadadala ng ating anak ito. Na pagdating na sila man ay lumaki at nag-asawa rin, dala-dala nila kung ano ang natutunan nila sa kanilang mga magulang. Ang nakakalungkot lang po nito, paano kung masamang pamumuhay ang natutunan? Dala-dala po ng anak ito. Pero sa GCCIM, yung magandang natutunan ninyo, maipapamana nyo sa mga anak nyo ito. Po ba? Pag-anawin natin ang Panginoon. Kapag ang Diyos ang haring ng tahanan, ang kapayapaan ang naghahari sa sambahayan. Ang Diyos po ang ating gawing sentro ng ating buhay. Siya yung gawin niyang hari upang ang ating sambahayan ay maghari ang kapayapaan, ang kasaganaan, ang katahimikan, at mapuspos ng pag-ibig ang ating buong nasasakupan. Amen po ba? Amen. Nawa po ay may natutunan tayo. Tayo po ay tumayo.